ating buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, siya'y palagi naroon at karamay. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y makis ang tulong? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan po ang aking gagawin? Ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, sa muli isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasa inyo ang programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa himpilan ng New Gen FM 100.7. Tayo po ay napapakinggan dito po sa Bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. At sa pamagitan din po ng ating Facebook page, UPC Bulan Church, tayo po ay napapanood sa ating Facebook Live, saan man po tayo naroroon mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon at muli ito po ang inyong lingkod,
Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na bumabati po sa inyo at nag-aanyaya na sa loob ng isang oras tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ipagpaumanhin po natin, late po yung ating pag-start dahil po kababalik lang ng kuryente. Nag-brown out po ng bago mag alas 5 ng umaga dito po sa amin. So salamat po sa Diyos na nag-resume yung power at nakahabol po tayo sa ating program. So welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ang programang ito ay hatid po sa inyo ng United Pentecostal Church Bulan, na kung saan araw-araw po nating napapakinggan sa himpilan ng radyo dito po sa New Gen FM 100.7. At salamat po sa Diyos sa bawat umaga na tayo po ay ibinabangon ng Panginoon upang patuloy po na bigyan ng pagkakataon na ipaglingkod sa Diyos ang ating pong mga buhay. Lalong-lalo na sa mga panahong ito, mga kapatid, na patuloy po ang paglaganap ng kasamaan sa ating kapaligiran. Ngayon ang pinakatamang panahon upang tayo po ay maglingkod sa ating pong Panginoon. To God be all the glory. Good morning kay Pastor Billy Binaluyo at ang ating mga kapwa pastor dyan, Pastor Roger, Pastor Pro, dyan po sa Tiwi habang kayo po ay ongoing ang prayer and fasting. I-bless po kayo ng ating Panginoon. Ganoon din si Brother Ramil Francisco Lagrosa, dyan po sa San Juan, Batangas. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So, batiin po natin ang ating mga kapatiran sa United Pentecostal Church Bulan sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng UPC Magsaysay Bulan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At maging ang ating congregation dyan sa UPC Santa Remedios Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ganoon din ang ating congregation dito po sa UPC Iquirino, Bulan. Ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay patuloy po na sumainyo, mga kapatid. At sa bawat araw ng ating buhay, samahan po tayo ng Diyos na magtagumpay tayo sa mga challenges ng ating buhay sa mga panahong ito. At sa mga pangangailangan po natin, dalangin po namin sa Diyos na kayo po ay patuloy na tugunin, pagpalain ng Panginoon, the more na inuuna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, as the Lord Jesus Christ promised to us that if we seek first His kingdom, He promised that all these things shall be added unto us. So ang Panginoon ay hindi po magbubulaan sa kanyang mga pangako. Sa panahon ng mga pangangailangan, kagipitan, unahin natin lagi ang hanapin ang Diyos, ang kanyang katuwiran at ang kanyang kaharian. At ang lahat ng mga bagay, including our daily needs, mga kapatid, it shall be added unto us. Yan po ay pangako ng Panginoon dito po sa mundong ito, na siya ang magsusupply ng ating mga pangangailangan habang tayo ay sumusunod sa kanyang banal na kalooban. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. At lahat ng ating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan, lahat ng mga barangay na sakop ng Bulan, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan dito po sa Bulan sa ating mga schedule ng gawain. Ang ating mga pagsamba from Saturday to Sunday, yan po ay pwede natin pagpilian, depende po kung saan kayo malapit na mga schedule na ating mababanggit. Araw ng Sabado, alas 6:30 ng umaga, ang ating pagsamba dyan po sa UPC sa Magsaysay Bulan. At dito naman po sa UPC Iquirino Bulan, ang ating pagsamba ay Sabado, alas 8 ng umaga. At pagdating po ng Linggo, ang ating pagsamba ay dyan po sa Santa Remedios Church, UPC Church Bulan, araw ng Linggo alas 7 ng umaga. So yan po ang ating mga schedule ng gawain na pwede nyo pong madaluhan.
At ang ating mga viewers online, salamat po sa inyong pagtsatsaga na maggising ng madaling araw upang abangan ang ating programa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At patuloy po nating i-share yung ating pong daily episode sa programang ito upang maging kasangkapan po tayong lahat ng Panginoon upang ang salita ng Diyos ay ating pong ipaabot sa marami nating mga kababayan through Facebook Live, anywhere in the world ay pwede po tayong masubaybayan. Kaya yung mga OFWs po natin na nakasubaybay lagi sa programang ito, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Meron tayong bagong viewer dyan sa Japan, mga kapatid, Sister Yuka Barba. Pagpalain ka po ng Panginoon sa iyong hangarin na patuloy na paglingkuran ng Panginoon. At nawa ay mahanap niyo po ang UPC Japan, dyan po sa Gifu, Japan, kung malapit po kayo. Hanapin niyo po ang ating manggagawa dyan at mga kamanggagawa upang kayo po ay mabigyan ng spiritual care sa inyong spiritual na paglago. Puri ng Panginoon. Sister Dolor Quezon, good morning. Thank you for watching. Si Ma'am Ann Bueson, yan po sa Biton. At magyang Labini family, good morning po sa inyo dyan. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Sister Regine Chuji ng UPC Japan, good morning. Sister Evelyn Valencia Punsalan, Sister Agnes, Sister Arlene Padilla, Sister Erlinda Peruelo, Sister Amparo Balingit, good morning. Si Pastor Roger, ayan, Kachensa, good morning. Sister Jonah, Sister Virgie Flores, ayan, good morning po sa inyo mga kapatid. Sister Angelita Liguro, Sister Laura Gumban, Sister Ray Galo Sr., Sister Marlene Golyoso, good morning. Mama Edin Nabwa, si Brother Daniel Gulay Marahay, good morning. Sister Lita Sultan, si Brother Jude Paruchilin Abanto, good morning sa Iloilo City. Maging si Pastor Joel Tinoco, good morning. Praise the Lord. Sister Pamela Sally watching from Cyprus. Ayan. Brother Mark Escote, good morning, at ang inyong family. Sister Egina Banisok Tayab, at maging si Sister Army Guyala and Brother Ariel, good morning. Si Pastora Sheila May Peñaranda sa UPC Sabah, Malaysia. Si Brother Imboy Briobo sa Saudi Arabia, good morning. Sister Mitsumi Ikeda, good morning from UPC Japan, diyan po sa Gifu. Praise the Lord. Brother John Viray sa Palau, Brother Andy Orozco, Sister Perpetua Carido, maging si Sister Diana Abanyo and Brother Marlon, good morning. Sister Nancy Dangla, praise the Lord. So yan po mga kapatid ang ating mga viewers. Sister Nene Poras, Sister Cristita Bugayong, Sister Mary Jane Solidad, good morning. Si Brother Stephen Hunter Tihada, Sister Belen Apolinar Ako and Brother Bert, good morning dyan sa Marikina. Sister Pen Tihada o Brother Pen Tihada, Sister Gemma Guelas, yan, pagpalain po kayo ng Panginoon. So, dyan sa Tiwi Albay, good morning sa mga kapatiran natin dyan at sa ating mga kapwa pastors, Pastor Billy, na nagkakandak ng prayer and fasting. Si Brother Michael Regidor, ayan, ang ating technician na nag-a-assist sa atin dyan sa radio station. Si Cielo Nolasco Galabo, good morning. Ayan, praise the Lord. Si Nanay Isabelita Huwarde, dyan po sa Davao. Good morning, Nay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sana ay makadalaw kayo muli dito sa bulan.
Sister Eileen Zabala, Sister Dulce Pabro. Ayan, good morning po sa inyo. So hanggang dyan lang muna ang ating pagtalakay mga kapatid or pagbati dahil limited po yung ating oras. Tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon sa ating pagpapatuloy. Panginoong Hesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ngayong umaga kami ay yung ibinangon upang patuloy po na may bahagi ang iyong banal na salita at may paglingkod ito sa aming mga kababayan. Panginoon, dalisayin mo po ang aming mga puso, gawin mo po kaming karapat-dapat sa iyong harapan sa umagang ito. Linisin mo po ang aming mga buhay, gawing kalugod-lugod sa iyong kabanalan at katuwiran, Panginoon. Kasama ng aming mga taga-subaybay, dalangin po namin ang iyong espiritu ng pagkaunawa, ipagkaloob mo po sa bawat isang makikinig sa umagang ito. Patuloy mong tugunin ang pangangailangan ng aming mga kababayan, magligtas ka ng maraming mga kaluluwa sa pamagitan ng pangangaral ng iyong ebanghelyo, Panginoon. Patuloy ka pong kumilos at patuloy na mangusap sa puso at isipan ng aming mga kababayan. Lord, i-bless mo po ang aming mga viewers online and our listeners on air sa radio. San man po silang dako naroon, ang lahat ng nararating ng tinig ng pangangaral na ito ngayong umaga, dalangin po namin, Panginoon, na iabot mo po sa kanila ang iyong makapangyarihan at mapagpalang kamay. Ang mga may taglay na karamdaman, O Diyos, patuloy naming dinudulog sa iyo, pagkalooban mo po ng kagalingan sa mga sandaling ito. In the name of our Lord Jesus Christ. And we pray, Panginoon, na marami pa ang tumugon sa iyong panawagan para sa pangangaral tungo sa kaligtasan. Marami pang magpabautismo sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Hesukristo. Patuloy kang kumilos, Panginoon, in the name of our Lord Jesus Christ. Patuloy mong i-anoint ang iyong habang lingkod sapagkat sa ganang aming sarili, Panginoon, ay wala po kaming magagawa. Ikaw ang Diyos na siyang pinagmumulan ng kaunawaan, karunungan, at kapangyarihan upang magligtas ng mga kaluluwa. Salamat po, Panginoon, sa iyo namin iniaalay ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Praise the Lord, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating programa, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Habang sinishare nyo po yung ating episode ngayong umaga, ay patuloy po tayong i-bless ng ating Panginoon at marami pa ang maabot ng salita ng Diyos. Buksan natin ang ating Biblia, mga kapatid, sa aklat ng Philippians chapter 2 verse 5 up to verse number 8. Ganito po ang ating mababasa. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in the fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasa'y nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa na
sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo sa kamatayan sa krus. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay paksa na pinamagatang Adopting the Mind of Christ. Pag sinabing adopting, mga kapatid, i-embrace mo siya, ikukup-kupin mo. Alam natin yung salitang adoption. Aampunin mo, i-absorb mo. So mga kapatid, ang ating mga natural na makataong kaisipan, ito po ay malayo sa kaisipan ng Diyos. Kaya nga sabi po ni Apostol Pablo, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Our ways are different from the way of the Lord. Our thoughts, mga kapatid, is different from the thought of our God, mga kapatid. Yung kaisipan ng ating Panginoon, malayo kung gaano ang distansya ng langit sa lupa, gayon ang distansya ng kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao. The only way, mga kapatid, na mapaglilingkuran natin ang Panginoon ay kung i-adapt natin yung kaisipan ni Kristo. Ano po ang example na ipinakita ni Jesus Christ nung siya ay nagkatawang tao, na yun ang dapat nating susundan kung paano tayo mag-isip bilang mga tao? Sabi po ng binasa natin, na siya, si Jesus, bagamat siya ay Diyos, ay hindi niya inaring kapantay. Hindi siya nag-isip na kapantay ng Diyos, bagamat siya ay Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito. Alam niyo po, mga kapatid, kung pag-uusapan ang pagpapakumbaba, wala nang hihigit sa example na ipinakita ng ating Panginoon. Meron tayong kasabihan, it is hard to be humble when you are great. We know that Jesus Christ is the great God, but He humbled Himself. And being obedient unto death, may purpose yung kanyang ginawang pagpapakumbaba upang abutin ang nasa mababang kalagayan na kung saan tayo po yun, mga kapatid. Bagamat siya ay nasa kanyang trono sa kalangitan, sinasamba siya ng mga anghel, pinaglilingkuran siya ng lahat ng kanyang mga nilikha sa kalangitan. Iniwan niya ang kanyang trono at nagkatawang tao. God was manifest in the flesh. Iniwan ng Panginoon ang kanyang trono, alang-alang sa ikabubuti ng lahat, mga kapatid. Alam nyo, kung i-adapt lang itong kaisipan ni Jesus Christ ng lahat ng mga leader sa bansa na hindi karapat-dapat. Ngayon, kaliwat kanan yung rally, pinare-resign yung mga nasa luklukan, mga kapatid, because of pagiging incompetent sa kanilang trabaho, sa kanilang posisyon. Si Jesus Christ, mga kapatid, nasa trono siya. Pero alang-alang sa ikabubuti ng lahat, iniwan niya ang kanyang trono, nagpakumbaba, hinubad pa niya ang kanyang pagkadiyos, nag-anyong alipin. Yan ang pinaka magandang example ng leadership. Leadership is not just having a position. Leadership is influence. Kung ang mga leaders natin ay handang mag-sacrifice, hindi pakinabang,
ang iniisip, siguro ang unlad na po ng ating bansa. Ang problema sa ating bansa ay nag-aagawan sa upuan, nag-aagawan sa posisyon na wala namang ginagawang ikabubuti ng lahat. Yan po yung problema sa ating bansa. Napakayaman po ng ating bansa pagdating sa mga likas na yaman. Kaya nga interesado sa ating bansa ang maraming bansa. Dahil sa mga natural resources na kung ito ay mapagyayaman, mga kapatid, ang bansa natin ay mas uunlad pa kaysa sa maraming nakapaligid na bansa. Yan po ang sinasabi ng mga political analyst. But because of poor leadership, corruption, ang ating bansa ay napag-iiwanan. So mga kapatid, salamat na lang dahil may Diyos na nagbibigay sa atin ng comfort kung paano tayo mag-isip. Ngayon marami na ang mga nagiging rebellious ang kaisipan, rebellious sa pamahalaan dahil sa nakikita na pag-aabuso at korupsyon sa pamahalaan. At marami na ang mga galit na tao. Nag-iingay na sa kalsada upang marinig ang kanilang tinig. Pero si Jesus Christ, mga kapatid, nagbigay siya ng example kung paano maging tunay na leader. Bagamat siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, makapangyarihan sa lahat, hinubad niya ang pagka-Diyos. Iniwan niya ang kanyang trono. He came from heaven to earth to show the way. At nung sinabi niya, I am the way, the truth, and the life, hindi siya nagkiklaim lamang, hindi siya nagpipretend, kundi siya ang totoong daan ng kaligtasan na maliban sa kanya ay wala tayong matatamong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Bagamat siya ay Diyos, iniwan niya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos and made himself of no reputation and took upon him the form of a servant. Ayan. Nagpakita si Jesus Christ ng example on how to be a true servant. And was made in the likeness of men. And being found in the fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death. Nagmasunurin ang Panginoon. Kung tutuusin, siya ang hari ng mga hari. Subalit, pinakita niya kung paano sumunod. Na ito ang example na pwedeng tularan natin kung wala tayong nakikitang ehemplong maganda sa mga leaders ng ating lipunan. Tingnan natin ang ipinakitang example ni Jesus Christ on how to be a servant, kung paano maglingkod. At ang sabi ng Panginoon, na parito siya hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Kaya nga siya nagpakababa bilang tao, sapagkat ang mission niya sa pagparito ay gampanan ang pagiging tagapagligtas. Hindi niya pwedeng mailigtas ang sangkatauhan kung hindi siya magpapakumbaba at magiging masunurin sa batas. So sabi ng Panginoon, I came not to destroy the law but to fulfill the law. At walang ibang nakatupad ng batas kundi si Jesus Christ. For all have sinned and come short of the glory of God, according to Romans chapter 3, verse 23. Lahat ay nangagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
So, despite of our being religious, mga kapatid, sa kabila ng tayo ay ginawang relihiyoso sa tradisyon, pero hindi tayo tinuruan kung paano magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. So, naging relihiyoso ang bansa natin, ngunit, sabi ng Panginoon, ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Yan yung observation ng Panginoon. Makadiyos ang mga tao in terms of pagiging religious, but the heart is far from the Lord. Ang puso ay malayo sa Panginoon. So mga kapatid, ganito tayo dapat mag-isip. Pag mag-isip tayo ng may kapakumbabaan, pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, at i-adapt natin yung mindset of our Lord Jesus Christ. Romans chapter 8 verse 6, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi na pasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. So yan po yung sinasabi ni Apostol Pablo in the book of Romans chapter 8 verse 6 to 7. Mga kapatid, ang kaisipang makalaman ay hahantong sa kamatayan. Datapot ang kaisipang espiritual ay buhay at kapayapaan. So, ang programang ito is to feed our spiritual mind. Ang disenyo ng programang ito is to bless people spiritually para tugunan ang pangangailangang spiritual ng mga tao. So this program is purely spiritual program. Kaya kung ang hangarin natin mga kapatid ay paglingkuran ang Panginoon, tamang programa ang inyong sinusubaybayan. Kung ang hangarin natin ay lumakad ayon sa kalooban ng Diyos sa gitna ng makasalanan at madilim na mundong ito, tama ang inyong pagsubaybay sa programang ito. I-adapt natin yung kaisipan ng Diyos. In terms of humility and humbleness, let us adopt the mind of Christ. Siya ang nagpakita ng perpektong example kung paano magpakumbaba. Kaya kung hindi ka marunong magpakumbaba, kapatid, lingunin mo ang Panginoong Hesukristo, na bagamat siya na ang Diyos, may likha ng langit at lupa, sinasamba ng mga anghel sa kanyang trono sa kalangitan, iniwan niya ang lahat. He humbled himself just to reach out yung mga tao na nasa kapahamakan at iligtas tayo mula sa kamatayan. He died in order for us to live. He became poor in order for us to be rich. So mga kapatid, tingnan natin ang example na pinakita ni Jesus Christ. Tularan natin. Hindi na natin kailangan maghanap ng ibang tao na iiduluhin para tutularan. Kaya nga nagpakatao na si Kristo, nagkatawang tao na si Kristo. Para siya na ang tutularan natin at hindi na kung sinong tao lamang. The humanity of Jesus Christ was the perfect example on how to live, kung paano sumunod, how to follow, how to submit to the law and to the authority. Kaya nga nung si Jesus Christ ay hinuhuli, pwede naman niya sanang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nung si Pedro ay kumuha ng tabak para depensahan si Jesus Christ nung siya ay hinuhuli, tinagpas niya yung tainga ni Malco, mga kapatid, laglag sa lupa,
yung tainga, ibinalik ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, isalong mo ang iyong tabak sapagkat ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Kaya ng Panginoon mag-request ng mga angels from heaven to protect him mula doon sa mga huhuli sa kanya. Pero bakit hindi ginawa ni Jesus Christ? Kasi meron siyang mission na dapat ma-fulfill, ma-achieve. Ang tubusin tayo. At hindi niya yun magagawa hanggat hindi siya magpapakumbaba. Hanggat hindi siya mamamatay, ipapako sa krus. Hanggat hindi yun mangyari sa kanya, hindi ma-achieve ng Panginoon yung kanyang mission to save the humanity. Kaya, napakagandang ehemplo ang pinakita ng Panginoon. Na alang-alang sa ikabubuti ng lahat, nagsakripisyo siya. Namatay siya para sa atin. Iniwan niya ang kanyang trono sa langit. Sana marinig ito ng mga nag-aagawan sa trono dito sa lupa. Na wala namang nagagawang ikauunlad ng bayan, ng bansa, nag-aagawan sa trono, nagsisiraan para sa isang upuan, pinag-aagawan yung trono, na wala namang nagagawang ikauunlad ng ating bansa, ng ating bayan, kundi bagkus panay kahirapan, pagnanakaw, at marami pang katiwalian. Si Jesus Christ, iniwan niya ang trono para sa ikabubuti ng lahat, para sa ikaliligtas ng lahat. Nagpakumbaba siya. Mga kapatid, tinakwil siya ng tao. At ang mga taong nagtakwil sa kanya ay mga taong pinili niya. Ang Israel ay chosen nation ng Panginoon. Pero sino ang nagtakwil kay Jesus Christ nung siya ay magkatawang tao? Ang Israel. And until now, the Israel don't believe in the Lord Jesus Christ. Hanggang ngayon. The Israel is still praying and waiting for the Messiah to come. Because they don't believe in the Lord Jesus Christ. Gaano kasakit yon? Na yung pinili mong bansa, yun din ang tumakwil sa iyo at pumatay sa iyo. Gaano kahirap tanggapin yon, pero tinanggap ni Jesus Christ. Alang-alang sa ikaliligtas, ikabubuti ng lahat. Inako niya yung ating kasalanan. Because the wages of sin is death. That's the law. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. The law must be fulfilled. Kaya sabi ni Jesus Christ, I came not to destroy the law, but to fulfill the law. Kaya kailangan mamatay siya. Dahil siya ang aako ng ating mga kasalanan, na dapat sana tayo ang mamamatay, inako ni Kristo ang parusa na dapat ay para sa atin. Upang tayo, mga kapatid, ay mabuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, kailangan mabago ang ating kaisipan dahil ang kaisipang makalaman ay hindi nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Romans chapter 12 verse 2, Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Hindi pala tayo makakasunod sa Diyos hanggat hindi natatransform at nare-renew ang ating kaisipan. Kasi nga binasa natin kanina na ang kaisipang makalaman ay hindi nagpapasaklaw sa kaisipan ng Diyos. Hindi compatible yung kaisipang makatao sa kaisipan ng Diyos. So, the mind of Christ must be adopted para makasunod tayo sa kanyang kalooban. Trust in the Lord with all your heart
and lean not unto thine own understanding. Magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso at huwag tayo manalig sa sarili nating kaisipan at kaunawaan. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct our path. Sa lahat ng lakad, kilalanin natin ang Panginoon. Sa lahat ng mga desisyon sa buhay, i-acknowledge natin ang Diyos. At hanapin natin ang kalooban ng ating Panginoon. So, huwag tayong magsiayon sa takbo ng sanlibutan, Romans 12:2, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, sa kaisipan nating makatao, hindi natin mag-glorify ang Panginoon. Dahil ang kaisipan natin ay makalaman. Ngunit, kung tatalikuran natin ang makalamang kaisipan at i-adapt natin ang makadiyos na kaisipan, doon tayo tutugma sa kalooban ng ating Panginoon. Romans chapter 12 verse 3, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. So mga kapatid, huwag daw tayo mag-isip ng matayog nang higit sa nararapat nating isipin. Kaya si Jesus Christ, binaba niya ang kanyang sarili. At inabot ang tao sa mababang kalagayan upang tayo ay kanyang dalhin doon sa kanyang katuwiran. Kaya yung katuwiran natin, mga kapatid, ang tawag dyan ay imputed righteousness of God. Pag sinabing imputed righteousness of God, inilagay sa iyo kahit hindi yan original na nasa iyo. Ang katuwiran natin ay kagaya ng maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Yung ating mga kakayahan, katalinuhan, abilidad ay kagaya lamang ng maruming basahan sa harapan ng Diyos. Hindi tayo magiging matuwid sa mata ng Panginoon gamit lamang ang ating mga makataong katuwiran. Kaya yung righteousness of God ay inilapat sa atin. Diba sabi ng Panginoon, seek first my kingdom and my righteousness, and all these things shall be added unto you. Itong programang gagaya nito ay katwiran ng Diyos ito. Kaya kung makalaman ang setup ng iyong kaisipan, hindi mo ma-appreciate ang programang ito. May irita ka lang. Mababagot ka, mabuboring ka. Kapag ang mindset mo ay makalaman, you will never appreciate this kind of program. Because this program is to feed our spiritual, mga kapatid. Pang-spiritual po ito. Hindi ito pang laman. Kaya, kailangan ipabago natin sa Diyos ang ating kaisipan. Mula sa makalamang kaisipan, i-adapt natin yung kaisipan ni Kristo. Para ma-enjoy natin ang mga spiritual na bagay na ang pinararangalan ay walang iba kundi ang Panginoon sa ating pong mga buhay. So nawa mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso. Magpakumbaba tayo, magpatawad. Yan. Kung may mga nakikinig ngayon na ang tagal-tagal ng mga pangyayari, hindi pa kayo nakaka-move on, hindi pa kayo maka-let go sa mga puot, hinanakit, galit. Kaya maya-maya, kapag natitrigger ang iyong damdamin,
lagi mong babalikan yung mga napakatatagal ng mga pangyayari, mga kapatid, mag-update na tayo. Ipasakop natin sa Diyos ang ating kaisipan. Sa mga puno ng galit, hindi ko po sinasabi na walang kasalanan yung mga taong kinagalitan nyo. Kaya nga kayo nagagalit kasi may kasalanan sa inyo. Pero kawawa po yung mga taong nagkikimkim lamang ng puot at galit. Para kang nag-iinom ng lason na ang iniisip mong tutumba ay ang iyong katabi. Ganon daw yung pagtanim ng puot, galit. Para kang nag-inom ng lason, tapos hinihintay mong mamatay yung kapitbahay mo. Ikaw ang mamamatay kasi ikaw ang umiinom ng lason. Kaya sa mga hindi marunong magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng Diyos. To be honest, mga kapatid, medyo masakit. Pero yan ay ang totoo. Kaya gaano man kahirap, sikapin nating magpatawad. And the only way that you can learn how to forgive is when you surrender your heart completely to God. Isuko mo sa Diyos, pati mga puot at galit mo sa puso, isurrender mo sa Panginoon. Hindi naman po nagpapasaya sa buhay yung marami kang kagalit at nagkikimkim ka ng puot, inggit, puot at galit sa tao, sa mga kamag-anak. Hindi po masaya yan. Na tuwing nakikita mong may umuunlad na kamag-anak, ang sama ng loob mo. Dahil punong-puno ka ng puot, galit. Mga kapatid, wala ka nang makikitang tama sa kapwa-tao. Dahil lahat sila mali, ikaw na lang ang tama. Pag ganyan na ang iyong kaisipan, ikaw na yung may tama. Kapag lagi na lang sa tingin mo, ikaw ang tama, mali ang lahat, may tama ka nga. May problema ka. So kaya matuto tayong magpakumbaba, magpatawad. Paano, pastor? Hindi man humingi ng tawad sa akin yung nagkasala. Kahit pa hindi yan humingi ng tawad, magpatawad ka na. Kung gusto mong tumanggap din ng kapatawaran mula sa Panginoon. Forgive and forget and move on. Amen. Si Jesus Christ, ang daming nagkasala sa Kanya. Pero nagtatanim ba ng galit ang Panginoon? Hindi. Ang ino-offer niya kapatawaran, reconciliation. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, kami mga sugo sa pangalan ni Kristo upang kayo ay makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan namin. Kaya ang pangangaral na ito is for you to be reconciled with God. Kasi lahat tayo ay naging kaaway ng Panginoon. Magpatawad yung may mga kagalit, yung mga may puot, hindi nyo kayo ikabubuti yan. Ikaiigsi pa yan ng buhay nyo. Kapag lagi kayong puno ng puot at galit na hindi kayo marunong magpatawad, at ito, hindi rin kayo pwedeng patawarin ng Diyos pag hindi kayo marunong magpatawad. Kahit balik-balik ka sa simbahan, kahit mag-donate ka pa ng milyon sa simbahan, pag mayroon kang puot at hindi ka marunong magpatawad, hindi ka patatawarin ng ating Panginoon. So let us adopt the mind of Christ. Let us humble ourselves, forgive our enemies, and love our enemies. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa atin. Sumayin niyo po ang kapayapaan at ang biyaya ng ating Panginoon. Hanggang dito lang muna ang ating pagtalakay, mga kapatid. Dahil ang oras po natin ay tapos na. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Sana may naunawaan po kayo. Magpakumbaba po tayo. Hindi tayo mamamatay pag nagpakumbaba tayo. Walang nakakamatay sa pagpapakumbaba, kundi luluwag pa yung puso mo. Pag nagpatawad ka, giginhawa ka, para kang mabubunutan ng tinik sa lalamunan mo. Magpatawad tayo, mga kapatid. Ano man ang ating mga kapaitan, kaapihan na naranasan,
ang utos ng Panginoon. Forgive and love your enemy. Magagawa lang yan ng mga taong nagpapasakop sa Diyos. Hindi yan magagawa sa pagiging relihiyoso lamang. The only way that you can love your enemy ay kapag surrendered totally ang buhay mo sa Panginoon. Thank you, Jesus. Let us pray, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa topic na ito about adopting the mind of Christ. Mahirap gawin ang magpakumbaba. Kaya kailangan ka ng aming mga kababayan. Mahirap gawin ang magpatawad. Lalo na sa mga nakaranas ng kaapihan at mga pag-aabuso. Dalangin po namin, Panginoon, tulungan mo po ang aming mga kababayan na may mga puot at galit na matutong magpatawad kung paanong kaming lahat ay handa mong patawarin sa kabila ng lahat kami nagkasala sa iyo. Turuan mo kami kasama ng aming mga kababayan, taga-subaybay, how to forgive and move on. Sapagkat marami ka pang nakahandang mga magagandang bagay kung mag-move on ang mga tao from the spirit of anger, envy, puot, galit, inggit sa kapwa. Kung mag-move on kami mula sa mga bagay na yan, may enjoy namin ang marami mong inihandang bagay sa mga taong sumusunod sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon. Huwag mo pong hayaan na ma-deprive ang buhay ng aming mga kababayan sa pagkikimkim ng mga puot, galit at hinanakit at hindi pagpapatawad. Huwag mong hayaan na mapagkaitan kami na mga pagpapalang inihanda mo dahil lamang hindi kami marunong magpakumbaba, magpatawad at mahalin maging ang mga kaaway. Salamat po, Diyos, sa paksang ito na mahirap mang gawin, ngunit sa tulong mo ay magagawa namin. In the name of Jesus Christ, we pray. Thank you, Lord. Amen and amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pakishare na lang po ng ating episode ngayong umaga upang marami pang maabot ng mga kababayan po natin. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Ander Rosari ng United Pentecostal Church Bulan. See you again tomorrow, same time, same page, and same station sa ating programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pagpalain kayo ng Panginoon sa buong araw na ito at ang mga Bible study teachers natin sa church, pagpalain ng Panginoon ang inyong mga schedule for today. God bless everyone. At muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Ander Rosari ng United Pentecostal Church Bulan na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan, tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Saan mo ang aking gagawin? Ay